March 2017. Isang eskandalo ang naganap sa Santa Lucia, Laguna kung saan sangkot ang isang kilalang guro. Si Mr. Rodrigo Castillo ay isang maimpluwensyang guro sa isa sa mga paaralan sa bayan na hindi ko nababanggitin dahil sa privacy. Sa loob ng mahigit 10 taon, hinangaan siya ng maraming magulang at guro dahil sa galing niya sa pagtuturo. Ang kanyang reputasyon bilang isang mahigpit ngunit matalinong educator ay bumuo ng isang imahe ng pagiging respetado sa kanyang paligid. Sa likod ng tila perpektong imahe ni Mr. Castillo, may mga usap-usapan ukol sa kanyang kasarian at mga lihim, bagamat walang nagtangkang kumprontahin siya ukol dito. Ang ilan sa mga estudyante, bagamat walang konkretong ebidensya, ay may mga kwento ng hindi pangkaraniwang kondisyon para pumasa sa kanyang asignatura. Ang ilan ay nakararamdam ng takot tuwing papasok sa kanyang subject, hindi lang dahil sa pagiging terror niya, kundi dahil na rin sa iba pang dahilan na mauungkat kalaunan. Isa sa mga estudyanteng tila nagdadala ng bigat sa kanyang damdamin ay itago natin sa pangalang Arnel Pascua. Isang 16 anyos na grade 11 student na nangangarap maging inhenyero balang araw. Si Arnel, na kilala sa pagiging masipag at tahimik, ay nagkakaproblema sa asignaturang General Mathematics na hawak ni Mr. Castillo. Sa nalalapit na pagtatapos ng taon, nahihirapan siyang makahabol sa mga marka na kailangan para pumasa. Sa kabila ng kanyang takot, sinubukan niyang makipag-usap kay Mr. Castillo. Umaasang magkakaroon ng paraan upang maayos ang sitwasyon. Hindi nagtagal, napansin ni Arnel ang kakaibang tono ng kanilang usapan. Sa gitna ng kanilang konsultasyon, tila may pahiwatig si Mr. Castillo na ang solusyon sa kanyang problema ay hindi lamang nakasalalay sa pagsusumikap. Habang nag-uusap, ramdam ni Arnel ang bigat ng mga sinabi nito, na parang may hinihinging kapalit ang anumang tulong na maibibigay. Bagamat hindi malinaw, nagbigay ito ng labis na alalahanin sa binata, na noon pa'y iniisip na baka hindi simpleng konsiderasyon ang hihingin ng kanyang guro. Sa kawalan ng sapat na solusyon, naghanap si Arnel ng paraan upang makahabol sa mga pangangailangan ng klase. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagbunga ng matinding galit at pagkadismaya. Napagtanto niyang tila hindi patas sa kanya si Mr. Castillo, kahit pa naibigay nito ang mga requirements na kailangan upang makumpleto ang kanyang marka. Hindi nagtagal, napagpasyahan ni Arnel na ibahagi ang kanyang nararamdaman sa kaibigan na itago natin sa pangalang Jeric Salazar, isa ring estudyante sa parehong paaralan. Bagamat nag-aalangan noong una, nais niyang malaman kung may parehas na karanasan ang iba. Dito na nga niya natuklasan na hindi isolated case ang naging maselang usapan nila ng kanyang gurong si Mr. Castillo, bagkus ay naranasan din ito ng iba. Ang kanilang pag-uusap ay nagbunga ng ideya na marahil ay oras na upang magsalita at maghanap ng tulong mula sa iba. Sa kanilang pagninilay, nagpasya si Arnel na lumapit sa kanyang inang si Lorna Pascua. Habang naghahapunan, ipinarating ni Arnel ang kanyang mga saloobin. Bagamat nagulat si Lorna sa sinabi ng anak, sinubukan niyang unawain ang sitwasyon. Sa kanilang pag-uusap, nagpasya siyang kumonsulta sa mga opisyal ng barangay upang magtanong kung paano mapoprotektahan ang kanyang anak at ang iba pang maaaring maging biktima o naging biktima ng guro. Sa tulong ng mga opisyal, magsasagawa sila ng hakbang upang masiguro ang kaligtasan ni Arnel habang inaaksyonan ang sitwasyong kinakaharap. Ang kanilang layunin, ilantad ang anumang katiwaliang nagaganap sa silid-aralan ni Mr. Castillo. Sa kabila ng kaba at takot na nararamdaman ni Arnel, nagpatuloy ang kanilang usapan ng kanyang ina
habang inilalahad niya ang kanyang naging karanasan sa kamay ni Mr. Rodrigo Castillo. Sa bawat salaysay ni Arnel, naramdaman ni Lorna ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa grado, kundi isang mas malalim na anyo ng pang-aabuso. Kinabukasan, maagang nakipagpulong si Lorna kay Kapitan Ricardo Manalang. Kasama ang mga barangay tanod at ilang opisyales, idinetalye niya ang mga pangyayari habang pinapakinggan siya ni Kapitan Ricardo. Naging malinaw naman sa kapitan ang pang-aabusong matagal nang nagaganap, ngunit nananatiling nakatago dahil sa takot ng mga biktima na magsalita. Nangako ang kapitan na gagawa siya ng aksyon upang mapanagot si Mr. Castillo sa kanyang pagkakasala. Sa tulong ni PO3 Ernesto Santos, isang veteranong pulis na nakatalaga sa kanilang lugar, inilatag ang mga hakbang para sa operasyon. Si Arnel ay magpapanggap na sumasang-ayon sa hinihingi ni Mr. Castillo, ngunit darating ang mga opisyal sa hudyat ni Arnel sa aktong may gagawing hindi kanais-nais sa kanya ang guro. March 26, 2017, bago magtanghali, sinimulan ni Arnel ang unang bahagi ng plano. Sa bawat hakbang papunta sa silid ni Mr. Castillo, tila umaalingaw-ngaw ang mga kwento ng ibang estudyante na nagkaroon ng masamang karanasan sa guro. Sa loob ng silid-aralan nakatayo si Mr. Castillo, tila walang alam sa paparating na bitag. Habang nagsisimula ang kanilang usapan, hindi tuwiran ang mga salitang binitiwan ni Mr. Castillo, ngunit maliwanag ang kanyang hangarin. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, malinaw na nabanggit niya ang mga nauna niyang transaksyon sa ibang estudyante na tila ba wala siyang pangamba sa kahihinatnan nito. Sa labas ng gusali, tahimik ngunit handa ang mga barangay tanod at pulis. Tinawagan ni Arnel ang numero ng isa sa mga pulis bilang hudyat na pumasok ang mga ito sa eksena. Napamulagat si Mr. Castillo sa kanilang presensya at hindi na siya nakapanlaban. Huli sa akto ang guro habang bahagyang nakababa ang kanyang suot pang ibaba na hindi na nito nagawang ibalik pa sa normal na pagkakasuot. Sa pag-aresto kay Mr. Castillo, nagsimulang kumalat ang balita sa buong paaralan. Ang mga dating takot na estudyante ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit at maglahad ng kanilang sariling karanasan. Ang mga guro at administrator ng paaralan ay nagulat, ngunit naging mabilis ang kanilang aksyon upang makipagtulungan sa investigasyon. Sa bawat kwento ng pang-aabuso na lumabas, lalo pang naging malinaw ang lawak ng kasalanan ni Mr. Castillo. Ngunit higit sa lahat, nagsimula ring mabuo ang lakas ng mga biktima na labanan ang pang-aabuso at itaguyod ang kanilang karapatan. Sa bawat sulok ng paaralan, usap-usapan ang lihim na matagal nang nakatago. Ang mga estudyante na dati takot magsalita ay nagkalakas loob. Isa sa kanila ay itago natin sa pangalang Jessie, na isang grade 10 student at halos mag-drop out sa takot na matapos siyang pilitin ni Mr. Castillo na magbigay ng pabor, kapalit ng kanyang marka. Sa barangay hall, isa-isang lumapit ang mga biktima kasama ang kanilang mga magulang. Si PO3 Ernesto Santos ang nanguna sa pagtitipon ng mga pahayag at unti-unti nabuo ang malinaw na larawan ng sistematikong pang-aabuso ni Mr. Castillo. May ilan na sinasabing pinilit silang gumawa ng malalang mga bagay kapalit ng pabor na inaasam ng mga ito para sa kanilang pag-aaral. Naging consistent naman ang kanilang pahayag kung saan binanggit nila ang estilo ng guro kung saan pinapaiwanan umano sila sa loob ng kanilang silid kapag nakauwi na ang lahat ng mga mag-aaral para isettle ang kanilang problema sa kanyang subject. Kapag nagtagumpay siya sa kanyang pangungumbinse, ginagamit niya umano ang isang bodega o storage room na walang CCTV kung saan niya isinasagawa ang maitim na hangarin sa mga mag-aaral.
Ayon pa sa ulat ng iba ay isinasakay umano sila ng guro sa kanyang motor upang dalhin sa kanyang bahay. At kung tinatanong umano ng mga co-teachers si Castillo kung saan dadalhin ang mga mag-aaral, ay sinasabi nitong ihahatid sila sa bahay nila dahil doon din umano ang kanyang ruta. Gayunpaman, ang iba sa kanila na tumanggi sa nais ng guro ay nakakuha ng mas mababang marka sa kanyang klase. Dahilan para hindi nila makuha ang maintaining average grade upang mapasama sa gagawaran ng karangalan pagdating ng pagtatapos. Ang isa sa kanila ay dinibdib ang pagkakuha ng mababang marka kung kaya't hindi na umano ito nagpatuloy sa senior high school. Samantala, sa paaralan kung saan nagtuturo si Castillo ay nagkaroon ng emergency meeting ang mga administrator at guro. At ang punong guro ay labis na nabahala sa mga balitang lumabas. Hindi niya lubos maisip na ang isa sa pinakapinagkakatiwalaang guro ay sangkot sa kasuklam-suklam na gawain. Sa kabila ng gulat, mabilis siyang kumilos para makipag-ugnayan sa DepEd at sa lokal na pamahalaan para sa agarang investigasyon at suporta sa mga biktima. Habang patuloy ang investigasyon, lumitaw ang mas malalim na detalye tungkol sa nakaraan ni Mr. Castillo. Napag-alamang bago siya na destino sa Santa Lucia, nagtrabaho siya bilang guro sa Maynila, kung saan may mga kahalintulad na reklamo na isinampa laban sa kanya. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa pangamba ng mga biktima na humarap, naiwasan niya ang anumang parusa. Pinili ng paaralang pinanggalingan niya na tumahimik sa mga insidente upang hindi masira ang reputasyon ng institusyon. Dahil dito natuloy ang kanyang karera sa Santa Lucia, dalhang parehong mapang-abusong ugali. Sa paglipas ng linggo, ikinulong si Castillo sa tanggapan ng pulisya sa Santa Lucia. Habang nakapiit ay iniharap sa kanya ang lahat ng ebidensya at mga testimonya ng mga naging biktima na mariin naman niyang itinanggi. Taong 2019, nagsimula ang paglilitis sa kanyang kaso. Sa korte, iniharap ang mga naitalang ebidensya, kabilang ang testimonya ng ibang mga biktima at ang mga dokumentong nagpatunay ng kanyang mga masamang gawain. Hindi makatingin si Mr. Castillo sa mga biktimang humarap upang magbigay ng kanilang salaysay. Ngunit malinaw sa kanyang muka na wala siyang maitatanggi sa lahat ng paratang. Habang dinidinig ang kaso, nagsimulang bumuo ng suporta ang otoridad para sa mga estudyanteng naapektuhan. Nag-organisa ng mga counseling sessions ang barangay at mga non-governmental organizations upang tulungan ang mga biktima na makabangon mula sa trauma. Sa kabila ng sakit ng kanilang pinagdaanan, ang bawat kwento ng lakas at determinasyon na marinig ang kanilang boses ay nagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, ang mga abogado ng mga biktima sa pangunguna ni Attorney Emiliano Cruz ay naglatag ng matibay na kaso ng pang-aabuso laban kay Castillo. Sa kabila ng lakas ng ebidensya, sinubukan ng abogado ni Mr. Castillo na pasinungalingan ang mga paratang. Iginiit na ang mga ito ay gawa-gawa lang upang sirain ang reputasyon niya. Ngunit sa tuwing inihaharap ang kanyang depensa, lalo lang lumilinaw sa korte ang lawak ng kasalanan ng guro. Ang kanyang naunang kaso sa Maynila na itinago ng paaralan sa takot na masira ang kanilang pangalan ay naging isa pang susi sa pagkakakulong niya. Hindi nagtagal, naglabas ng desisyon ng korte. Si Mr. Castillo ay napatunayang nagkasala sa kasong sexual harassment at pang-aabuso sa kapangyarihan. Pinatawan siya ng parusang pagkakakulong ng mahigit 20 taon na may karampatang multa para sa bawat kasong isinampa laban sa kanya. Habang binabasa ang sentensya, nanatiling tahimik si Mr. Castillo, ngunit baka sa mukha ang pagkawasak ng reputasyon. Bukod dito, binawi rin sa kanya
ang lisensya niya mula sa PRC o Professional Regulation Commission at kahit kailan ay hindi na ito maaaring makapagturo sa anumang pribado at pampublikong paaralan, makalaya man ito. Samantala, nagpatuloy ang pagsisikap ng komunidad upang buuin muli ang tiwala ng mga estudyante sa paaralan. Ang punong guro ng paaralan na nagpatupad ng mas mahigpit na patakaran para matiyak na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Nagkaroon ng mandatory reporting system para sa anumang uri ng pang-aabuso at naglunsad din ng mga programa para sa karapatan at proteksyon ng mga estudyante. Ang mga biktima, bagamat dumanas ng matinding trauma, ay unti-unting bumangon mula sa kanilang karanasan. Si Arnel Pascua na naging pangunahing dahilan ng paglantad ng katotohanan ay nakatanggap ng suporta mula sa maraming organisasyon na tumulong sa pag-aaral niya. Matapos ang mahabang proseso ng hustisya, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng mga nasangkot sa kaso. Si Arnel na nagsilbing pangunahing boses laban kay Mr. Rodrigo Castillo ay nagpatuloy sa pag-aaral. Tumuloy siya sa kolehiyo at nagtapos bilang electrical engineer nito lamang 2023. Sa tulong ng mga organisasyong sumusuporta sa mga biktima ay nakamit niya ang kanyang ambisyon kahit pa naging madilim ang landas na dinaanan niya. Samantala, ang paaralan ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Naglunsad ng mga programa para sa karapatan ng mga estudyante. Isang Student Protection Committee ang binuo upang magsilbing watchdog laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Isinagawa rin ang mga regular na seminar tungkol sa gender sensitivity at karapatan ng mga kabataan na dinaluhan bukod sa mga estudyante kundi pati na rin ng mga guro at magulang. Sa mga buwan at taon na lumipas, unti-unting nakabangon ang Barangay San Rafael. Ang mga pagbabago sa paaralan, ang lakas ng komunidad at ang tapang ng mga biktima ay nagsanib para lumikha ng mas ligtas na kapaligiran para sa lahat. Si Arnel habang patuloy na lumalaban para sa pangarap ay nagsilbing simbolo ng tapang at determinasyon. Ang kanyang kwento ay naging daan at nagbigay diin sa kahalagahan ng pagiging boses ng katotohanan, gaano man kahirap at kasakit ang proseso. Bagamat ang mga peklat ng nakaraan ay mananatili, ang tagumpay ng hustisya at ang pagsilang ng mas matibay na komunidad ay nagsilbing paalala na ang liwanag ay laging nagtatagumpay sa kadiliman. Sa bawat ngiti ng isang estudyanteng ligtas sa paaralan, sa bawat pamilyang may tiwala sa sistema, at sa bawat guro na muling ipinagmamalaki ang kanilang propesyon, naramdaman ang positibong epekto ng pakikibaka na pinangunahan ng mga biktima.